Sup, Crypto? So ngayon, kamustahin naman natin ulit ang market ng Bitcoin and Ethereum after ng mag-pump. So magpa-pump pa ba siya or magdadump siya ulit? Okay, so without further ado, let's get started. Okay, so mag-start tayo ngayon kay Bitcoin. Okay, so gaya ng dati, mag-start tayo sa weekly time frame. Tingnan natin gamit ng 21 EMA kung intact pa ba ang ating bull market. So, meron tayong dynamic support which is yung blue line. Ito yung 21 EMA natin. So, hanggat nasa taas pa tayo ng 21 EMA, so, nasa bull market pa rin tayo. Okay? So, ngayon naman, bababa tayo ng 4-hour time frame. Aalamin natin ngayon or iintindihin natin kung ano na ang market movement niya. Okay? So, by drawing trend lines. Okay? So, ngayon, mag-drawing muna ako ng trend lines. Pagkokonikin ko lang yung mga wicks. Okay? Mga wicks niya. So, yan. So, naka-form pala tayo ng symmetrical triangle. So, ano ngayon yung mga possible next move niya after ng pattern na ito? Okay? So, based sa market niya, naintindihan natin yung market movement by drawing trend lines. Pwede tayo mag-plot ng Fibonacci retracement para malaman natin kung saan yung possible retracement niya. If ever magre-retrace siya dito sa resistance level natin. Okay? So, meron tayong 382.382.5 tsaka C.618. Okay? So, possible. Meron tayo dito. Yan. Tapos, meron tayo sa 0.5. Okay? Tapos, meron tayong 0.618. Okay? Bago pa tayo magkaroon ng continuation pataas. So, breakout, retest. Ganyan. So, parang ganyan lang siya. Okay? So, yep. Tinatry lang natin mabasa ang next movement niya by drawing trend lines. Or, ano ba to? Yung path. So, sinusubukan ko lang kung ma-anticipate ko yung possible next move niya. Okay? So, pero, since triangle na to, kapag nag-breakout naman tayo sa above ng trend line ngayon, mas maaga, okay? So, ibig sabihin, hindi na tayo mag-retrace dito. Kung hindi na tayo magkaroon ng retracement dito sa loob ng pattern natin, or dito sa ating Fibonacci retracement, kapag nag-breakout siya, okay, sa ating trend line, or trend line above, hihintayin ko ngayon yung retest niya, okay? Bago pa siya mag-push up ulit pataas. Okay? Bakit dito? Okay? Kasi kung i-drawing natin ang resistance level natin, tatamaan siya. Okay? So, possible, ang previous resistance mag-turn into support bago pa tayo mag-push up ulit pataas. So, remember, ang support, kapag ang price ay sinusubukan, sorry sa tricycle. Kapag ang price ng market is sinusubukan bumaba, tapos nagkakaroon ng rejection sa certain price level, nagba-bounce back lang siya pataas. So, yun yung support. Okay? Next is kay Ethereum naman. So, tapos na tayo kay BTC at na-update na natin kung ano yung possible next move niya. Okay? Ngayon is kay Ethereum. So, ganun ulit. Start tayo kay weekly time frame, 21 EMA, para ma-identify natin kung talagang nasa bull market pa tayo. Okay, so nasa taas pa tayo ng blue line, which is the 21 EMA. So, intact pa rin ang bull market natin. Okay? So, bababa naman tayo sa 4-hour time frame. Tanggalin ulit natin yung EMA, 21 EMA. Iintindihin natin ulit ngayon ang market movement by drawing trend lines. Okay? So, price action tayo. So, naka-form ako sa kanya ng symmetrical triangle. Ulit. Pero ang kinaibahan niya kay Bitcoin is nag-breakout na siya above our trend line. Okay?
So, possible magkaroon tayo ng after ng breakout, maghihintay muna ako ulit ng retest sa trend line bago pa tayo mag push up ulit pataas. So, ang unang targets ko sa kanya is yung previous all-time high. So, bakit ako maghihintay ng retest dito? Kasi, ito, resistance level din to sa trend line. Pwede siyang mag-turn into support para maiwasan natin yung fake out pabalik sa loob ng pattern. Okay? Bago pa siya mag-bounce back ulit pataas. At, hindi lang yon, kung magdo-drawing pa tayo ng resistance level, mapapansin nyo, natatamaan din siya. So, tatamaan din yung ating in-anticipate na market level. So, saan yan? Mapapansin nyo, ito siya. Okay? So, possible mag-retest siya sa trend line as well as the resistance level. Okay? So, yung dalawang resistance level natin, which is yung trend line tsaka yung dito sa straight line na to, around 118 or 1875. So, okay? Pwedeng i-test niya tong dalawa bago pa tayo mag push up ulit pataas. So, pag nagkaroon tayo ng rejection dito, possible na magkaroon tayo ng bounce back pataas. Okay? Pero, kung fake out naman, bababa lang tayo sa ating pattern ulit. So, possible na mag-expect ulit tayo ng panibagong consolidation bago pa tayo mag-push up ulit pataas. Okay? So, yun lang. Ganun lang naman siya. So, market update lang to kay Bitcoin and Ethereum. Kung magpapump pa ba sila or magkakaroon pa tayo ng retracement. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan kayo at kung nagustuhan niyo yung video na to, please consider to like, share, and subscribe. Paki-on na rin yung notification bell para sa mga more updates. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan kayo and I'll see you soon.